Everyone, kamusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa magandang lugar ngayong araw na to. Ang topic po natin ngayon ay very interesting, no? Unang-una, there are always life-threatening conditions sa ating mga tao, no, kapag tayo nagkakasakit. So, sa dermatology, meron din tayong mga life-threatening condition at hindi lang laging pagpapaganda. So, ayun ang topic natin ngayon, yung mga sakit na kapag pinabayaan mo ay pwede kang mamatay. Okay, so the first topic is the so-called toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome. Itong dalawang sakit na to, ang nakaka-trigger dito ay either infection or a certain drug, no? So, kapag ikaw ay nagkaroon ng drug reaction, like for example sa sulfa, ikaw ay uminom ng Bactrim forte, no? Kasi maraming nag-allergy sa sulfa eh. So, yan ang example na pwede mag-cause ng toxic epidermal necrolysis or Stevens-Johnson syndrome. Ang unang-una mong mararamdaman ay lalagnating ka. Pagkatapos, ikaw ay magkakaroon ng pula-pula sa balat na medyo makati nung umpisa pero nagiging masakit na, no? Nagiging tender, masakit kapag hinahawakan mo, kapag nagtagal na. So, ang mangyayari kapag sobrang mapula na at saka tender na, yung masakit na, magkakaroon ng skin detachment. Maghihiwalay yung layers ng balat mo, upper and the second layer maghihiwalay. Tapos ito ay, ang tawag dito, skin detachment. Ngayon, kapag ka ito ay more than 30% of your body that is involved, yun yung toxic epidermal necrolysis. Kapag ka, 10% and below, this is usually the so-called Stevens-Johnson syndrome. Ngayon, syempre, dahil mas malaki yung area na affected sa toxic epidermal necrolysis, syempre, mas nakakatakot yung toxic epidermal necrolysis. Ngayon, tayo kasi kuminsan pag ganyan mapula lang, mahapdi, maganon, pababayaan lang natin. So, if you do not treat this immediately, it can cause death. Okay? Bakit ka mamamatay? Kasi unang-una, pwede kang mawala ng mga essential electrolytes at saka fluid sa iyong katawan. So, magde-dehydrate ka, and then there will be a consequence, no? Magkakaroon ng heartbeat mo bibilis, yan, no? Tapos yung puso mo mag-work harder kasi nga para to provide fluids in your whole body. At dahil nga nagkaroon ka ng skin detachment, syempre yung skin barrier mo wala ng protection, no? Hindi na damage na siya. So wala ka ng protection against bacterial infection, other microorganisms. So you can develop sepsis or yung kumalat widespread infection sa body. And then this will result to a multi-organ failure dahil nga kumalat na yung infection. So yung mga puso mo, yung atay mo, yung kidney mo, hindi na sila magpa-function properly. And it can also affect your pulmonary area, no? Magkakaroon ka ng respiratory distress. At hindi mo pa rin ito inayos, pwede kang mamatay. Kaya ito yung mga nakakatakot na sakit sa balat. Toxic epidermal necrolysis at saka Stevens-Johnson syndrome. Yung toxic epidermal necrolysis, ang mortality nito, ibig sabihin yung mga namamatay nito, nasa 30 to 40%. Yung Stevens-Johnson syndrome, nasa 5% lang. Pero may isa pa, yung tinatawag nating DRESS, no? Drug reaction din to. Ito naman, magkakaroon ka rin ng parang pareho din ng symptom nung TENS at saka SJS, pero drug-related talaga siya. Kaya nga, DRESS, drug, yung first letter. So, ito naman may 5% mortality. So, lahat sila pare-pareho ng process, no, na magli-lead to death kapag pinabayaan mo. So, yun. So, toxic epidermal necrolysis, TENS, Stevens-Johnson syndrome, SJS, and DRESS. Yun yung tatlong nakakatakot na sakit sa balat na pwede ikamatay natin. Ngayon, meron din namang mga nakakatakot na sakit sa balat na infection-related, no? Halimbawa na lang, yung laging famous na tinatawag natin yung necrotizing fasciitis, no? Yung parang kinakain yung balat mo na bigla na lang lulubog yung balat mo, tapos magkakaroon ka ng necrosis o pagkamatay ng balat, no? Ayan. So, kapag ikaw ay isang tao na elderly, kung ikaw ay may edad na, tapos chronic smoker ka pa, chronic alcoholic ka pa, at diabetic ka pa, these are all the factors that can bring about the so-called necrotizing fasciitis. At kapag ikaw ay may necrotizing fasciitis,
mabilis lang to, no? Pwede ka talaga pwede ka talaga mamatay kapag hindi mo kaagad nabigyan ng proper treatment. Most of all these problems should be treated, lalo na yung first 3 problem na binanggit ko, dapat treated ito with sa burn unit. Kasi para kang nasunog dito kapag tinignan mo yung balat, parang burn. So, usually sa burn unit namin ito tinitreat, no? Ngayon, yung necrotizing fasciitis, pwede namang not in the burn unit, pero kailangan mong maagapan at mabigyan ng antibiotic na karapat-dapat para mag-stop yung process at hindi na magtuloy-tuloy sa mas malala pang kondisyon. Ngayon, yung cellulitis, it can also be scary, pero ang cellulitis is less toxic than necrotizing fasciitis. Yung necrotizing fasciitis, ito yung popularly called flesh-eating bacteria. Ngayon, kung cellulitis lang, nagsisimula ito sa pamumula lang, mainit yung bahagi ng katawan mo na nagkaroon ng infection, tapos ito ay medyo inflamed na at medyo masakit na kapag hinahawakan. Mas mabilis ito kasi hindi ito nagne-necrose. Hindi masyadong nagkakaroon ng pagkamatay ng mga balat at saka ng mga kalamnan sa ilalim ng balat, kaya easier to treat, no? At saka, ang kadalasan nagkakaroon nito, hindi naman yung immunocompromised na kagaya ng binanggit ko uli, chronic smoker, chronic alcoholic, elderly at saka diabetic. So, mas hindi masyado nakakatakot yung cellulitis. Pero yung necrotizing fasciitis is scary, just as the for 3 previous condition that I mentioned already. Yan. Tapos yung isa na lang, actually madami pa, pero ito yung pinaka-most common, yung angioedema. Yung angioedema, nag-start ito na magkaroon ka ng welts. Pag sinabi mo welts, parang mga urticaria, yung mga pantal-pantal all over the body. Tapos, kapag hindi mo pa rin naagapan o kinontinue mo pa rin yung trigger, kunyari, uminom ka ng gamot, kinontinue mo pa rin yung pag-inom ng gamot, kahit alam mo na nagkakaroon ka na ng pantal-pantal, then it can lead to angioedema. Ang angioedema ay yung pagkakaroon ng pamamaga ng mata, pamamaga ng labi, pamamaga ng kamay at paa, kaya kung minsan hindi mo na ma-flex yung daliri mo kasi mag-edematus na to, swollen na. Kapag hindi mo pa rin ito ginamot, magkakaroon ka ng difficulty in breathing. Sometimes it just starts with the heaviness on the chest, no? Pero eventually, pag hindi mo pa rin nagamot yun na, magkakaroon ka ng difficulty in breathing and you can also die. So, these are the 5 or 6, kasi kasama yung cellulitis, skin diseases that can cause or that can lead to a life-threatening condition that can lead to death. Kaya kailangan po aware po kayo dito, no? Kapag medyo mabigat na yung dibdib at saka namamantal na, namumula na, kailangan dinadala na ninyo sa hospital. At kapag nag-umpisa na tuklap-tuklap yung balat na masakit na at saka nag-fever na, kailangan mo talaga dali na sa hospital kaagad-agad para hindi na po lumala at mag-cause ng death ng isang tao. Okay? So kung kayo po ay may mga katanungan pa at gusto pa rin malaman tungkol sa mga scary skin problems, please call my numbers. And also, please like, follow, and share my account.